our time with the Father. Amen po? Amen. Naka-live na po ba tayo? Okay na. Good morning po sa mga kasama din natin sa live. Thank you, Lord. God bless you po sa mga nasa live na palaging nanonood and sa mga magre-rewatch nito. Kayo po ay iniimbitahan and we know pag naranasan namin dito ang Diyos, alam namin nararanasan niyo din ang Diyos. Amen? And let's keep on and see you po dito. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Excited na ba kayo na maranasan ang Diyos? Sino ang nakaranas na sa Diyos? Sige nga, taas nga natin yung kamay. Yung naranasan niyo si Lord. Ayan. Madami na tayo naranasan sa Diyos. Amen? Pero may mas madami pa. There's still more. Amen? The Lord is so big and dakulon pa kitang day-aram, dakulon pa kitang pwedeng maranasan. And we can still experience more as we receive more. Amen po? Kaya ngunyan aga, let's receive more from the Lord. Amen? Let's receive more. Let's lay down tagabos, surrender tagabos, and let's receive more from the Lord. Amen? Because the Lord is really willing na mag-pour out kang sa iyang presence sa tuya. And the question is, are we willing mag-receive kang itito sa tuya ni Lord? And of course, willing kita. Amen? Amen. Gusto hunta talaga si Lord. And kunyan, let's worship the Lord. Itauta ang gabos na papuri sa iya. Ibigay natin lahat na deserve niya. Amen? Because the Lord deserves the praise. Amen? Kaya sige po, let's start clapping our hands for the Lord. Thank you, Lord. Come on, even mga kids. Come on, let's worship God. Excited. Thank you, Lord. Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na. Ako'y sisigaw, malaya na nagliliyab ang iyong presensya. Sobrang saya, nagliliyab. The presence of the Lord is here. Thank you, Holy Spirit. Eto. Eto na ang aking hintay nang maranasan pang tunay, sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo magpuri sa Kanya. Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Heto na ang hinihintay na nang maranasan kang tunay, sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na na na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Oh, 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 oh.
ang hinihintay nang maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Lara, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo magpuri sa Kanya. Na na na, na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Oh, thank you Lord, ako'y malaya na. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, tinawag mo kaming malaya, oh God. Thank you Jesus, thank you Jesus. Malaya, yara. Oh, yes Lord. Malaya, malayang malaya, malaya. Yan, malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Paano magpuri ang mga malaya? Malaya, yan, malayang malayang malaya.
malaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Hey! Malayang sumayaw! Malayang lumundag-lundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your freedom, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ooh. Lahat ng ito, oh God, ay ginawa mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ooh. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Okay. Ang krus ng Kalbaryo, siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang pagpuri, di na ikaw mata
Pagmamala ng pag-ibig mo, lahat iyong pinasama, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mas mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mas mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mas mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. Dakila, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mas mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mas mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Kristo. May kalayaan sa'yo, may kalayaan sa'yo, may kalayaan sa'yo, oh Kristo. Kagalakan, may kagalakan sa'yo, may kagalakan sa'yo, may kagalakan sa'yo, oh Kristo. Katagumpayan, may katagumpayan sa'yo, may katagumpayan sa'yo, may katagumpayan sa'yo, oh Kristo. May lakas ang ngalan mo. Ang aming lakas ay galing sa'yo. Lord.
May kagalakan sa'yo, may kagalakan sa'yo, oh Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. It cast out all fears. It cast out all fears. Thank you for peace, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mas mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mas mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dahil nagagasgas ang pagpadaba mo kung kay ito hanggang mo niya, oh God. For your love is eternal. Your love is eternal. You love us, oh God. You love us, oh God. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagbabago. Kailan pa man. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming lakas. Thank you, Jesus. Lord, dahil sa iyo kami ay tagumpay, kami ay malaya. Thank you, Lord. Puno-puno kami ng buhay dahil ang buhay namin ay nanggagaling sa iyo, God. Thank you, Lord. Wala nang kakahiyan sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wala nang takot, oh God. Salamat, Lord, sa kapayapaan ng gagaling sa iyo, God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Tagumpay ka, Panginoon, sa lahat ng mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord. And we give you all the glory, O God. Lahat, O God, ng papuri, Panginoon. Ibinabalik namin, Panginoon, sa iyo, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang lakas ng aming loob ay nanggagaling sa iyo. Kaya, Lord, we will chin up. Taas to kami, O God. Natatayo, O God, without shame. Because our confidence comes from you alone, Lord. Thank you, Lord. Tinawag mo kaming malaya, mga pinatawad, mga pinili, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you praise, Lord. We give you glory. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sige po. Praise. Magandang umaga po, mga kapatid. Yan. Yung mga kakarating lang, baka hindi pa nabati yung mga katabi. Yan.
Batiin natin ang ating mga katabi. Praise the Lord. Sige po. Magandang umaga rin po sa kasama namin sa live. We pray and we hope na kayo ay hindi lamang viewers, but you are participating sa pagsamba sa Diyos. Amen. Magandang umaga. Lord, good morning. Ngayon po, ngayong umaga, ako ay nandito sa inyong harapan upang mag-encourage. Thank you, Lord. We are sons of encouragement. Amen. Sa ating pagbabanal na hapunan. Thank you, Lord. So, yun nga, I volunteered na tumayo dito sa unahan ngayon to exhort sa pagbabanal na hapunan. Dahil nung isang araw, nung last week, sa LIPAC, nung nung nagdaos ng pagbabanal na hapunan, may binaba si Lord na revelation sa akin patungkol sa pagbabanal na hapunan. And it's worth sharing sa ating lahat yung binaba ni Lord. Kasi kailangan natin na matutunan yung tamang attitude, yung tamang pagtrato dito sa ating ginagawa. Kasi 'di ba, we've been doing this Sunday after Sunday. Like parang nakasanayan or ginagawa natin dahil parte siya ng parang nagiging na lang siyang parte ng programa, 'di ba? Kasi Sunday parte na 'yon ng gagawin natin is magtitake tayo ng banal na hapunan or iinom tayo nito at kakain tayo nito. Until, yun nga, kinall out ni Lord yung attention ko doon na paano ko ba to tinatrato? Paano ba natin to tinatrato? Are we doing this na meron ba tayong malinaw na naiintindihan bakit natin to ginagawa? So ngayon, ito yung i-share ko sa inyo po. Yung mga kasama po namin sa live, we also hope na kayo ay nagpa-partake din, nagpe-prepare ng ganito dahil ito ay isang sagrado at importante na ginagawa. Amen. Kaya natin to ginagawa kasi inaalala natin yung ginawa ni Jesus sa krus. So, kinausap ako ni Lord sa Matthew 26. Sa Matthew 26. Naalala niyo po ba yung pangyayari yung pangyayari noon na makikita natin sa Biblia patungkol doon sa the Lord's Supper. Yung panahon na bago siya ipagkanulo, may pangyayari na nagsalo-salo yung mga disipulo, yung nagsalo-salo si Kristo at yung kanyang mga disipulo. So, sabi diyan, verse po ito? 17. Di na natin babasahin pa. Basta ang pangyayari, pagdating dito sa verse 20, sabi diyan, kinagabihan, naghapunan si Jesus at ang 12 tagasunod. Habang binabasa ko ito, na pa-imagine lang ako, ano ba yung pangyayari? Ano yung image? Ano ba yung pangyayari dito? Ang na-imagine ko, yun nga, si Jesus nakikipag-fellowship, nakikipag-relate sa mga disipulo. At sinabi ito yung time na sinabi ni Jesus Christ na kainin ninyo ang aking katawan bilang pag-alaala sa akin. So right now, as we do this, yun yung gustong i-highlight ni Lord. Yun yung gusto kong i-share sa inyo na hina-highlight ni Lord na as we do this, meron tayong pagkaintindi na tayo ay nakikipag-fellowship kay Lord. Na tayo ay nakikipag-isa. Amen po. Tayo ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Pero sa panahon na ito, importante na ma-refresh sa atin
ma-refresh, maging sariwa ulit sa atin kung ano ba yung ginawa ni Jesus para sa atin. Kumbaga, alam mo yon, meron kasing relationship yung disipulo niya tapos sa kanya. Kaya nagkakaroon sila ng may conversation. Chill-chill lang sila. Kumbaga, entuhan. Amen? So right now, as we do this, ganun din yung gawin natin. Wag lang idadaos lang natin ito. Parang, pagkatapos nito, basta parang ginawa lang. Ngayon, magkaroon tayo ng tamang pag-treat. Yun nga, yung attitude sa paggawa nito. Amen? Na believing na ako ay nakikipag-fellowship kay Jesus as I do this. Amen? Thank you, Lord. It's the love of God why we are doing this. Inaalala natin yung kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen? And etong katawan na to, ang sabi sa Biblia, nagkabayo-bayubay yung katawan ni Kristo upang tayo ay hindi na makaranas ng anumang klaseng sakit. Amen? Tama po. That's the truth. We believe on that. Pero, yun nga, we do this hindi lang para gumaling tayo, kundi mas ma-highlight yung love ni Lord. Dahil love tayo ni Lord, kaya tayo napagaling. Amen? Amen. At itong dugo ni Kristo Jesus, hindi lang para malaman natin or maging maganda yung pakiramdam natin na tayo ay malinis na, tayo ay malaya na sa kasalanan, kundi para alalahanin natin na tayo ay mahal ng Diyos, kaya tayo ngayon ay malinis na. Amen? Amen. Tayo po ay tumayong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, right now, as we eat your body, Lord, we have this understanding right now. We are doing this, Lord, dahil ang gusto mo, Panginoon, na gawin namin ay ang makipagdiig sa iyo sa pagkakataon na to, Panginoon. We just allow you to refresh us, Lord, with your love. Thank you, Lord, because of your love, we have been healed. Because of your love, kami, Panginoon, ngayon ay malaya na sa lahat ng sakit at karamdaman. Because of your love, Lord, kami ngayon ay malakas. Because of your love, kami ngayon ay maginhawa ang aming mga pakiramdam. Because of your love, Lord, kami ngayon ay makapangyarihan dahil ang iyong katawan ay ang katawan na rin namin dahil sa pakikipag-isa namin sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Father God. Right now po, as you eat this, you can put your hands dun sa parte kung saan mayroon kang nararamdaman na masakit, and you do it by faith na may pananampalataya na makakaranas ka ngayon ng pagpapagaling ng Panginoon. Thank you, God. Sige po, you eat. Let's eat. Thank you, Lord. Every single cells of our body is healthy and happy. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. We are protected, Lord. We are protected, God, sa kada anuman na infirmities in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And as we drink, Lord, your blood, as we drink your blood, Lord, we are being refreshed, Lord, with the truth
na ang dugo mo, iyon na ang nananalaytay sa samuya. Dugo na maharlika. Dugo na makapangyarihan. Dugo na malinig. More than the things that we are seeing in the physical, Lord. Mas mangibabaw sa samuyang mga utak. Kung sa imong katotohanan, Lord. Na kami malinig na kami pinatawad muna, pinawalang sala muna. And as we understand this truth, Lord, it will come out sa samuyang mga paghiro. Ma-manifest, Lord. It will manifest, Lord, kung panumi ikandak ang samuyang mga sadiri. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay makakaupo. Hallelujah. Tayo po ay magpatuloy sa pagbibigay sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Sa Mateo 26 ulit, dun sa taas nung binasa natin, pagdating sa verse 6, merong pinakita dito na kung saan may isang babae na nag-pour out nung alabaster jar na may laman ng perfume. So, itong pangyayari, basahin lang po natin, sabi dito, while Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of a very expensive perfume, which she poured out on his head as he was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured his perfume on my body, she did it to prepare me for burial. I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of hearts. So, kung makikita po natin, narinig natin na yung babae ay pinur out, binigay niya yung perfume na alam ng mga tao at siya mismo alam niya din na napakamahal nung perfume na yon. Sabi nga, parang isang taunan daw na wage ang kantidad or ang cost nung perfume na yon. Ngayon, why would this woman pour out this kind of perfume or bagay na ang mahal-mahal? Kaya naman, hindi natin mako-question yung mga tao na bakit sila nagtanong na, uy, dapat din, anong mo antig-pour out mo yan? Sayang kaan. Pinabakal mo kuta, tapos sa kwarta, pigtabang mo kuta sa mga mahihirap. Garong, so mga disipulo, kaya maiwasan na nag-isip sinda ning araw ka ito. Kasi nga ni, aram ninda ang kantidad ka itong perfume na ito. Now, napahapot ako. Ano Lord ta ining babae na ini? Garong malayaon para sa dailamang siya nagduwa-duwa na i-pour out ito. Dawa na aram niyang mahal-mahal ito. Ano ang yaon? Ano ang nasasabutan kang babaying ini? Na daita pa nasasabutan. Dahil parang malayaon para sa iya i-give out itong bagay na ito na presyo sa iya, na importante sa iya. Ang pinapahiling ni Lord digdi sa tuya ngunyan is itong character, so attitude ka sa babaye sa pagtao.
na day lamang nag-isip, day lamang nagduwa-duwa. Ngunyan, habang kita nagtatao, tong let's have that desire na, Lord, ako man, gusto ko man magkaigwaning arog ka tong puso kas babaye. Na sa puso ko, ning very, very sincere, Lord. Gusto ko maging sincere na magpadaba sa imo. Sa paagi kang pagtatao. Na di ako maisip, Lord, di ako maduwa-duwa na itao ko ini sa imo. Ade po? Amen. And sa hiling ko, kaya naitao ka sa babaye na di siya nagduwa-duwa kasi nasasabutan ka sa babae kung gurano siya kapadaba ni Lord. Nakaranas kaya siya ning pagligtas ni Jesus. Amen. Isa'y po digda ang nakaranas ng pagligtas ni Jesus. Diba? Nakaranas kita ng pagligtas ni Jesus, inot sa kagadanan. Binalyo kita hali sa kadikluman, pasiring sa kaliwanagan. And also, sa mga personal times mga personal situations, nililigtas kita ni Lord. We've been experiencing the goodness of God. Amen? Now, go back to that. And as you go back, as you give, igwa ka ning itong udok sa buot na, ay you Lord, no, grabe. Grabe Lord, ang sa imong ginibos ako. Automatically, ma-pour out ang sa imong heart. More than duman sa material na sa tuyang itinatao. Amen. And, ini po, gusto ko lang i-highlight. Ining green, di ba, gita tiglalaag ang tithes. Tithes is itong ikasampung bahagi ng ating mga income, di ba? Sa Malakay 3:10 sinabi duman, ibigay ninyo ng buong buo ang ikasampung bahagi ng iyong income at bubuksan ko ang durungawan ng langit. Napahapot na naman ako, ano Lord nagsabi ka na specific, may 10% or ikasampung bahagi. Kasi, si Lord, ang gusto niya talaga, as we do this, igwa kita ning itong may pagkasabot na, may relasyon kaya ako sa imo, Lord. Kumbaga, may commitment kita. Kaya igwa ning araw ka ning certain or specific na sinasabi si Lord. Kasi kung mayo, okay lang, dawa pera, or dawa di ba? Pero basta-basta lang. Mayong basihan. Tama? Kasi di ba, pa lang, kaya may commitment, kasi harayo pa lang, ara muna na, tig-spare muna, ini para kay Lord. Di ba? Tapos, set aside muna. Bako man si Lord ning beggar. Bako siya ning paralimos. Ang paralimos, day nagdedemand day nagsasabi sa tuya ning, dapat 10% itao mo sa kuya. Ang paralimos, day nagsasabing arog kaan. 'Di ba? Dawa pera, tigtatao mo sa paralimos. Hadaw kasi mamang kitang relasyon sa iya, pero kay Lord, may relasyon kita sa iya. This is how we show our love, our faithfulness sa iya. Amen? And, as we show our faithfulness to God, di kita lulugihon ni Lord. Kaya sinabi niya, bubuksan niya ang durungawan ng langit, ibubuhos niya ang gabos para sa to. Amen? Igde, mayo digde ning sinabing 10%. Ining mission offering and ining sa building fund. Diba? This is our seed. So itong pagtanom ta and we are expecting to reap. Amen po? Amen. Thank you, Lord. Sige po. Tayo po ay magbigay ng may pagmamahal at may pagka-unawa na ginagawa natin ito dahil Lord, I love you. Hindi ito obligation, Lord. Relasyon po. This is my love for you, Lord. Thank you, Lord. Habang hindi pa nakakarating, gusto ko i-share ko lang din ito sa inyo. Ako, I am a student, mayo pa akong source of income. Ang pinaka-basic source of income ko is allowance. And duman, not all the time may allowance ako. So, not every Sunday nakakapagtao ako. Kaya sabi ni Lord sa kuya, don't feel bad kung di ka nakakapagtao.
Kasi, your life, ngunyan, kung mayo ka pa talaga nitong siguradong nakukuha, na kukuanan mo kang 10%, sa ngunyan, it's okay. Ang importante digdi is itong sa imong puso, na igwa kang willingness na magtao kay Lord. And then, when the time comes na igwa ka na ning source of income, that's a perfect time, perfect opportunity na mag-show na kang sa imong love and faithfulness kay Lord when it comes to giving. Amen? Amen. Kaya mga students and sa mga mayong naitatao, don't feel bad, and the Lord will provide us sa mga itatao ta sa iya. Nagtatao man si Lord ning opportunity para maipahiling ta ang pagkamuot ta sa iya. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay ipanalangin po natin. Thank you, Lord. Yes, Lord, Abba Father in heaven, just like what Jesus did, Lord, He lifted up, Lord, itong offer, itong tinao ka so aki na 5 tinapay at 2 isda, and you multiplied it, Lord. Right now, we speak multiplication over over our finances in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa pagiging fruitful mi Panginoong Yesus sa samuyang trabaho in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for the strength to do it right, Lord. Thank you, Lord God. We never lack any good thing. We take your promise, Lord, that we will never lack any good thing. And we always have plenty to share, Lord, in the name of Jesus Christ. Thank you, God. Right now, as we take your truth, we are changing our visions right now. Hinahali mi na sa mga paghiling mi ang mga kakulangan. Kundi right now, Lord, we are seeing abundance in the name of Jesus. And so we expect, Lord, right at this moment, Lord, sa simanang ini, we expect, thank you, Lord, makakahiling kami ng pag-boom sa samuyang mga finances in the name of Jesus. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Maray na aga po sa inyong gabos. Okay po ba kayo? Amen. Praise the Lord. Sige po, sabihin po natin kay Lord, Lord, salamat na yaon ka, digdi sa lugar na ini. Holy Spirit, ikaw po ang sakuyang teacher. Gusto ta ka pong madangog. Madadangog ta ka po. Ini-expect ko po na mababago ang buhay ko sa masasabutan ko mo niyan. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. August 17, 2025 ngunyan. Amen. We're making history today. Tayo po ay gagawa ng history. His story. Gagawa tayo ng storya niya ngayong araw. Ngayon nyo lang nalaman ang ibig sabihin ng history. Kwento ng Diyos. Bakit? Dahil po mamaya ay lalabas tayo, pupunta tayo sa Barangay Taytay, Goa, Camarines Sur. At ang tawag natin doon ay, ang ating pong activity ay Bless Taytay. Bless Taytay. Kung saan, bilang mga lingkod ng Diyos ay bubuksan po natin ang lagusan ng pagpapala sa Barangay Taytay. Bubuksan po natin ang lagusan, spiritual na lagusan upang makakilos ng gubusan ng Diyos sa mga buhay ng mga tao doon, ng gobyerno doon, at ng community na ito. Amen? Ahayaan natin ang pagpapala ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumating sa barangay na yan.
Praise the Lord. Apo. So, kayo po ay humanda, no, sa ating gagawin mamaya. Praise God. Ito pong ating, ang blessed taytay, mamaya ay so far. Ito na yung pangalawa. Pangalawang barangay na atin pong pupuntahan na out of, ang tatapusin po natin na barangay bago dumating ang Panginoong Jesus. Kung sa loob ng 3 taon, after 3 years dumating ang Panginoon, dapat sa loob ng 3 taon matapos natin ito. No? Ang gospel ay maihayag. Ang gospel, ang totoong gospel ay maihayag sa mga 299 barangays ng partido area. Amen. 10 municipality at siya po ay may 299 barangays. Hey! Nakulao ng assignment ta. Napakalaki ng ating assignment. Uy, nakalive pala ako. Good morning. Good morning. At magandang umaga sa aming mga kasama sa live. Opo. Meron po tayong tinanggap na mandate from the Lord to reach out partido area for Christ. Bigyan ng i-reach out, ipangaral ang mabuting balita sa buong partido area. And ang sistema ay pupuntahan natin sila barangay-barangay. So 299 barangay. Praise the Lord. At parang mahirap gawin to. Imposible. Kalayan mo yan, imposible. 299. Tapos tapusin mo sa loob ng 3 years. Posible! Maganda yan kasi imposible. Alam niyo, ang mga pangarap na imposible, hindi yan natural. Hindi yan galing sa tao. Yan ay pangarap ng Diyos. Yan ay sa Diyos. At mangyayari din lang yan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? So this is possible sapagkat ang ating pong nakikita ngayon ay hindi po talaga necessarily na tayo po yung mismo mag-step doon sa barangay na yun. Kundi yung pong mga kasama po natin yung ibang mga churches, sila din po mismo ay gagalaw, ikilos sa ganitong mga kaparaanan. Amen po. And that's the reason why we're putting in sa, tayo po ay nasa social media. Kasi hindi para magpasikat, kundi para ipabatid na ganito ang kilos ng Panginoon. At ito ang nais ng Panginoon na mangyari sa ating pong District 4. Amen? Praise the Lord. Are you with us? Nandito po ba kayo? Amen po. Glory to God, tayo po ay nagpa-participate. So ang tanong, bakit natin ginagawa? Ba't natin kailangan gawin ang mga bagay na ito? Ito ba ay biblical? Ito po ba talaga ay pinagagawa ng Diyos sa atin? Tingnan po natin ang Lucas chapter 4, verse 43. Magkaroon po tayo ng pagtingin sa salita ng Diyos. Ang sabi po dyan, basahin niyo po. Thank you, Holy Spirit. Subalit, sinabi niya, dapat ko ring pangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito ang dahilan kaya ako isinugo. Ito po ay salita ni Jesus. Ang Panginoong Hesukristo po mismo ang nagsabi na siya po ay kailangan pumunta. Dapat mangaral sa ibang mga bayan. Amen? Bayan-bayan. Glory to God. Ngayon po ay sa Lucas 10:1, yan po ay salita ni Jesus. Ngayon sa Lucas 10:1, pagdating po sa mga disciple, dun sa mga alagad ng Panginoong Jesus, sabi pong ganon sa Lucas 10:1, pagkatapos nito, pumili po ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. So, makikita po natin yung kanyang mga disciples ay pinadala ng Panginoong Jesus sa mga
bayan-bayan para po maipangaral, no, ang mabuting balita. Hindi basta salita ng Diyos, kundi mabuting balita. Amen? And nasaan po ngayon ang ating Panginoong Jesus? Na nasa langit, amen. Pero nasaan ang kanyang katawan? Nandito sa lupa ang katawan ng Diyos. Ang katawan ng Panginoong Jesucristo ay nandito sa lupa. Nasaan po ang bahagi ng katawan ni Kristo ngayon? Nasaan po? Meron po bang, nasaan po ngayon ang mga bahagi ng katawan ni Kristo? Nandito po ba ang mga bahagi ng katawan ni Kristo? Amen. Kayo po ba ay bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo? Amen. Alam niyo po, ang Espiritu ay hindi niya mai-express ang kanyang sarili dito sa lupa kung walang katawan. Okay? Ang Diyos po ay Espiritu. Oh, si Satanas ay Espiritu din. Okay? Hindi nila mai-express ang itong mga Espiritong ito, hindi sila makakapag-express ng kanilang sarili kung wala pong katawan dito sa lupa. Kaya kinakailangan po nila ng katawan, no, to express themselves. So, gumagamit sila ng katawan. Napakabuti ng ating Diyos. No, dinesisyonan niya na para ma-express niya ang kanyang sarili dito sa lupa. Tayo. Amen? Tayo po ay tinatawag ngayon, tayong mga nakay Kristo ay tinatawag ngayon namang templo ng Espiritu ng Diyos. Katawan ni Kristo. So, ang mag-i-express pala ng Diyos dito sa lupa ay tayo. Sa atin po pala mahahayag. Amen. Amen. Sa atin mahahayag ang Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Kaya po, kung pagbimirakulo ang Diyos, laging may involved na tao. Laging may gagamitin ang Diyos na tao. Amen. Hallelujah. Kayo po ba ay handang magpagamit? Ang katawan po ba ni Kristo ngayon? Kayo po ba yun? Handa po ba kayong magpagamit sa Diyos? Amen. At ang gagawin po natin sa taytay mamaya ay isang pagkakataon kung saan magpapagamit po tayo sa Diyos. Amen. Maganda sanang matulog lang tayo sa bahay, pero we will choose not to. Amen. Maganda sana magkuya-kuya sa bahay, pero we will choose not to, sapagkat gusto nating bigyan ng laya na express ni Lord ang kanyang sarili sa paraan natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay mahahayag sa lugar na iyon sa pamagitan natin. Amen. Glory to God. Ngayon po, maintindihan natin kung paano gumagalaw ang Panginoong Jesus. No? Alam nyo, may mga pagkakataon na kinakausap ka ni Lord. Kinakausap ka nito ng Diyos. Kasi guys, gagamitin ka. Gusto niya ma-express ang kanyang sarili sa pamagitan mo. Ang problema natin dito, minsan, ang bilis nating isang tabi lang o hindi natin iniintindi. Ikaw na pala ay gagamitin ng Panginoon. Ikaw na pala ay mag-express ng Diyos. I-express pala ni Lord sa pamagitan mo ang kanyang buhay. Sometimes hindi mo alam na si Lord na pala yon. Okay? So, pag hindi mo alam, samantalang gusto naman nating magpagamit sa Panginoon. Tama? Amen? Gusto naman natin magpagamit kay Lord. Pero dahil hindi natin check kung si Lord ba yon, baka ako lang, sabi mo baka ako lang, o baka may iba pa. So, napipigilan tayo. Diba? Napipigilan tayong gumalaw. Kaya mas maigi, maintindihan natin yung ways ng Panginoon. Ay, ganito pala si Lord. So, kapag ka naramdaman mo ngayon, kung nagkaroon ka ng leading, nagkaroon ka ngayon ng leading sa Holy Spirit, maintindihan, si Holy Spirit na pala yun. Gagalaw ka na. Hindi ka magpapatumpik-tumpik, kundi sasang-ayon ka doon. So, mapapagamit mo ngayon ang iyong katawan, ang iyong buhay sa Diyos. Amen?
Kaya kinakailangan natin, makita natin sa Biblia, ay, ganito pala ang mga ways ni Lord. Si Lord na pala ito. So, naintindihan mo si Lord to, gagawin mo. Si Lord to. So, si Lord, sinasabihan ako. Kala mo may pumasok lang sa isipan mo. Si Lord yun. Si Lord ang nagsasabi, gawin mo yan. Amen? So we will not be missing yung mga pagkakataon na pinapagawa natin ni Lord. Kasi it's a privilege, mga kapatid. It's a privilege to serve God. Lagi ko kong sinasabi sa mga kasama ko sa mga na naglilingkod kay Lord. Alam niyo po, hindi utang na loob ng Diyos kung tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Amen? Hindi ho utang na loob. Wala pong kailangan tanawin na utang na loob ang Diyos sa atin kung tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehyo. Hindi lahat nakakapaglingkod sa Diyos. Amen? Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Merong isang Sinats, meron siyang isang awitin na sabi niya, it's a privilege to stand before you. I begin to understand that talaga. Kasi man pwedeng mag-ibugay niya. Who will qualify you kung hindi ka i-qualify ng Lord? Okay. But tayo po ngayon, people of God, you are qualified. Amen. Hallelujah. Okay. So, doon po sa John chapter 4, pag binasa po natin ang John chapter 4, 1 to 38, hindi na po natin babasahin yan. Ako po ay magkikwento na lamang po sa inyo. Pero maganda, sundan nyo ito sa inyo. Bigyan nyo ng pagkakataon na mabasa nyo po ito sa inyo pong mga sariling oras. Sa John chapter 4, verse 1 to 38. Ito po ang naganap dito. Okay? Are you there? Okay. Anong pangyayari? Ganito po. Isang araw, ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga disipulo ay naglakad. Nagkaroon po kasi ng, mabilis lang ito. Bigyan ko lang ng pasimula. Ang sabi ng John chapter 4, verse 1. Sabi ito. Verse 1, chapter 1. Sabi niya, nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Sino nakabalita? Yung mga Pharisees, nabalitaan ng mga Pariseo. Itong mga Pariseo, mga kapatid, ito ay mga taong mga relihiyoso. Okay? Ito ang mga tao na very strict actually, na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Okay? Pero sila din naman, nasa hanay din naman nila, yung mga tao na sinabihan ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, para kayong mga nitso. Ang puti ng yung nitso, di ba? Maputi sa labas, pero ano sa loob? Uod. Okay? Sabi niya, para kayong mga nitso. Ang linis niyo sa labas, pero ang loob niyo bulok. Okay? Mukha kayong maka-Diyos. Mukha sila maka-Diyos. No? Pero, sa totoo lang, sa loob ng kanilang puso, sa puso nila, hindi ganun. And then, dumating ang time, yun, si Jesus Christ, alam niyo po, itong mga Pharisees, mga nag-aral ito, okay? May mga master's degree ito when it comes to sa law of Moses. Ganon. No, hindi sila basta-basta. Ngayon, dumating si Jesus Christ, ay hindi ito aral. Kapatid, wala po si Jesus Christ na mataas na educational attainment. Wala po. Sad to say. But it's okay. Wala po siyang educational attainment. Hindi siya galing doon sa mga pinag-aralan nung araw kung saan sikat na pag-aralan. No? Masasabing atinista ka niya. No? Pag atinista ka, may edge ka na. Pag nakita nila yung diploma mo galing sa Ateneo,
sa isang magandang kope. Uy, parang ikaw na kaagad ang pipiliin. Ganun yan. Okay? So si Jesus ay walang ganyan, walang credentials na masasabi sa pagdating sa kanyang educational attainment. Kaya itong mga Pariseo, hindi nila gusto si Jesus. Hindi po nila gusto si Jesus. Because iba ang turo ni Jesus. Marami, sa pagtuturo niya, nakakalaban niya yung mga Pharisees. Eh ngayon, sabi dito, nabalitaan na ng mga Pariseo. Nabalitaan ng mga Pariseo ngayon. Marami na, ay naku, marami na palang follower. Marami na palang nagpabaptize. No? Kay Jesus, follower ni Jesus. So these people are offended, mga kapatid. Na-offend itong mga ito. No? Naiisip nila, patayin nila si Jesus. Pero alam nyo, may ginawa si Jesus Christ. No? Ang ginawa na niya na lang, kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilee. Ang ginawa ngayon, naglakad sila, umalis sila doon. Ito masasabi ko, mga kapatid. Kapag ka doon sa isang lugar, marami dyan na nagpipersecute sa'yo. Sinisiran mo, ayaw tanggapin yung sinasabi mo. Huwag kang mag-permanente dyan. Huwag kang mag-permanente dyan. Sasama lang loob mo eh. No? Tatamaan yung kalooban mo dyan. Umalis ka dyan, katulad ni Jesus. Umalis ka dyan. Lumakad ka, umalis ka. Sumakay ka, basta umalis ka. Praise the Lord. Ngayon po, saan siya pumunta? Sa Galilee. Ito po ay lugar. No? So, nagkaroon po ng paglakad sila ngayon. Napunta sila ngayon sa Sicar. Samaritan, sa isang village ng Samaritan. Mga Samaritano, mga kapatid, sila po ay mga hindi purong Hudyo. So sila ay halo, kaya ang tinatawag, ang tingin sa kanila, mga makasalanan. Ganon ang thinking ng mga makasalanan yan. So ito pong lugar na ito, lugar ng mga makasalanan, no? Kaya dito natagpuan ni Jesus, yung babae na may 5 naging asawa. At yung kinakasama niya ay pang-6 na. Oh, okay? Sa tingin niyo, okay lang ba yung babae na yun? Anong ibabrand nyo sa babae yun? Uy, makilaki. Diba? Klaseng babae ito, makilaki. Diba? Oh. Ganon, may isip. Prosty, ganon. Diba? Ganon yung may isip. Pero kapatid, napakaganda ng ginawa ng Jesus. Siya po ay pumunta sa lugar ng mga makasalanan. Kung saan yung mga Pariseo ay hindi sila pupunta doon. Bakit hindi sila pupunta doon? Ay, kasi ayaw nilang mapagkamalan na sila ay makasalanan din. Amen? Feeling nila, matuwid sila. Pero feeling lang nila yon. Amen? Kaya, so, ang tingin nila doon sa mga law. Di ba? Mga law class. Mga makasalanan. Yung malaki kasalanan. So, mga kapatid, dumating ang time, si Jesus at ang kanyang mga disciples pumunta doon. Anong reason? Bakit siya pumunta doon? No? Ang nangyari doon po, si Jesus ay nag-share. Ay nakatagpo niya yung babae sa may balot. No? Sa Samaritan. At pagkatapos, sinabi niya doon sa babae na may simula lang sa conversation na hingi siya ng tubig. Tapos sabi ng babae, walang tubig. Ay, bakit ka niya humihingi sa akin? Siguro may gusto ka sa akin. Pwede yun, di ba? Solo lang pati. Solo lang, no? Pero, yun nga, naganap. Pero, nung time na yon si Jesus Christ, tinake niya yung pagkakataon. Sinabi niya doon sa babae na kung kilala mo ako at kung ano yung gift na may bibigay ko sa'yo, dudulog ka sa akin, ikaw ay lalapit sa akin at bibigyan kita ng tubig na buhay. So, ang tubig niya na ito, kapag ka nainom mo, hindi ka na uli It is tantamount to say, parehas ng pagsasabi ng, solve na problema mo.
Di ba? Yung hinahanap mo, nahanap mo na, kung matatagpuan mo itong tubig na buhay na to, ito na to. Actually, ito yung hinahanap mo. Jesus was saying that way. Yun ang sinasabi ni Jesus dun sa babae. Akalain mo, bakit nagkaroon ng 5 asawa yun? 6 na? Hello? So mga kapatid, ang unang punto ko ngayong umaga nito, go to the sinners. Ito yung nais ng Lord na ipagawa sa atin. No? You go to the sinners. Ikaw na anak ng Diyos ngayon, go to the sinners. Bakit? Ano gagawin mo doon? Makikisama? No, hindi ka makikisama. Amen? Katulad ni Jesus, kapag ikaw ay nakarinig ng biglang pasabong sa imo, dumumang ka daw sa kapitbahay, puntahan mo nga si ganito. Tapos sabi mo, hindi naman ako mahilig mga kapitbahay. Di ba? Si Lord yun. Hindi ka pinapupunta doon kahit dahil birthday niya. Hindi. May handaan? Hindi. So, wala naman handaan. Pero bakit ka pupunta doon? Kasi sabi ni Lord, kailangan niya marinig ang solusyon. Amen? Kung kailan po ako naging born, ako po ay, mahilig talaga ako mag-isa. Mabubuhay akong mag-isa sa buhay. Di ba? So po, I can't be happy alone. Mas happy ako pag alone ako. So, yan yung nakita ko sa aking karakter sa buhay ko. Wala nang bata. Hindi ako nalulungkot kung wala akong kasama. Kaya, all the more, hindi ako mahilig mga kapitbahay. Hindi ako mahilig makikipag-anuhan. Hindi. Kaya lang, nung ako naborn again, naririnig ko yung sinasabi ni Lord. Naririnig ko. So, natutupo ako mga kapitbahay. Natutupo ako makipagkaibigan. Amen? You go to the sinner. There is only one purpose why go to the sinner. Hindi para makisama, kundi maibahagi mo si Lord. Bakit? Kapatid, tingnan mo tong babaeng ito. Bakit siya naka-4 na lalaki? Ay, binawasan ko. 6. Tatanong nyo na ba? Bakit ito? Ano to? Basta mo lang sasabihin, lalakero kasi ito. Makilalaki. Ganon? Ganon ba? Siyempre, pagka sinabi mo, makilalaki, kaagad sa isipin mo, makasalanan. Naintindihan niyo po? Di ba, Kuya Jo? No? Pero kapatid, hindi ito makilalaki. Papaliwanag ko na sa inyo, hindi siya makilalaki. At hindi po siya makasalanan. Basta na gano'n na lang. Ang point ko, basta na lang, makasalanan, makilalaki, gano'n. Hindi po. Meron siyang hinahanap. Amen? Kaparehas natin. Lahat tayo, mga kapatid, naghahanap ng tinatawag na satisfaction sa buhay. And sad to say, this is reality, hindi siya matatagpuan sa buhay ng isang tao. Yung hinahanap po natin na satisfaction natin, hindi mo makukuha sa kahit na anong, kahit sa dami ng yaman, pera, hindi yun. Bakit? Alam naman natin, kahit marami pong mga accomplishment sa buhay, mga may titles, mga ganon, alam natin, marami pa rin po, no, nahungkag ang kanilang mga buhay. To the point, sa kahungkagan ng kanilang buhay, nagpapakamatay sila. Yung iba, binubulid ang sarili sa trabaho. No? Binubulid ang sarili sa pagpadami ng mga ari-arian. Diba? Hallelujah. Naintindihan niyo po. Tanong, bakit nila ginagawa yun? Bakit sila nagpapadami ng kung ano? They have so much, they have enough. No? Bakit sikat na sila, gusto pa nila ng kasikatan? Ano bang meron? Kapatid, lahat yan ang dahilan dahil walang satisfaction. Katulad ng babaeng ito. Pero isang araw, I'm telling you people, no, huwag nating husgahan basta yan. Huwag mong husgahan basta yan.
Kung nakakita ka ng sa tingin natin, makasalanan, huwag mo huhusgahan. Ang itanong mo, bakit siya nagkaganyan? Amen? Bakit siya nagkaganyan? Sagutin ko na kita. Kasi naghahanap siya ng totoong saya sa buhay. And the only way, the only one, wala nang iba, na makapagbibigay ng kaganapan sa puso na satisfaction sa puso. Walang iba po, kundi ang Panginoon. Amen? Amen. Wala po. Hindi po siya makukuha sa asawa, hindi po siya makukuha sa anak, hindi po siya makukuha sa trabaho, hindi po siya makukuha sa dami ng pera. Amen? Kundi si Jesus. Bakit? Nung create po tayo ni Lord, ng Diyos, ang Diyos po ang kukuha sa atin. Sadya niyang nilagyan. Ang nang pwesto ang kanyang puso na ang tanging makakapuno ay wala nang iba kundi ang Diyos lang. It is a space for God. So, kahit na anong try ng tao, nalagyan niya ng kung ano-ano, lalabas. At the end of the day, makikita niya kung kag ang buhay. Matatapos na ang edad niya matatapos na, matanda na, mamatay na. Hanggat hindi natagpuan si Jesus, kapatid, kung kag ang buhay. Amen. Okay. So, one, go to the sinners. The first point is go to the sinners. Pangalawang punto, kapatid, na nais ng Panginoon na maintindihan natin ngayong umaga. Number 2, tingnan natin yung verse na yon. John chapter 4:34. John 4:34. Sabi niya, alam niyo po, nagutom si Jesus. Naglakad sila, ang tagal ng kanilang paglalakad, dumating sa pagkakataon, gutom na. Napagod, gutom na, kaya dumiretso siya. Siya po nandun sa balon. No? Alam niyo, hindi dahil sa gutom kaya sa dumiretso sa balon. Kundi kaya sa dumiretso sa balon para matagpuan niya yung babaeng yun. Makausap niya yung babaeng yun. Kasi yung babae na yun, sa lahat naman ng oras at pagkakataon na mag-iigib siya, 12:00. Yun. Tanghaling tapat. Alam niyo na kung bakit. Ang reason, ayaw niya, umiiwas siya sa maraming tao. Bakit? Yun nga eh. Di maganda ang kwento ng kanyang buhay. Eh marami pa namang intrigero at intrigera. Ayaw niya na ng gano'n. Naintindihan niyo po? So, 12:00. Si Jesus, alam niya, meron siyang pagkakaalam na makakatagpo niya yung babaeng yun. At yung babaeng yun, alam niya nananalangin na makakatagpo ang Messiah. So, pupunta siya doon. Bakit ko sinabing, hindi dahil sa gutom kaya pumunta doon. Alam niyo mga kapatid, kasama ni Jesus yung kanyang mga disciples. Nung time na yon kasama niya. Pero, ang tumating lang sa may balon, ang nauna si Jesus. Nasaan yung iba? Bakit wala nang kasama si Jesus ngayon? Mag-isa na lang. Nasabi ng Biblia nyo, anong sabi doon? Ha? Ano sinabi ba doon? Sabi, kasi nagutom na yung mga disciple, no? Pumunta muna sa bayan. Naghapit sa ano sa Tagalog hapit? Dumaan muna sa tindahan. Bakit? Gutom na nga. Gutom na, physically gutom na. Si Jesus din, physically gutom na. Amen? Pero, itong mga disciple na to, natiis nila, kapatid, wala man lang sumama kay Jesus. Bakit? Bakit gano'n nangyari? Pumunta ka na ng tirahan, makakain ka na. Diba? So, hindi na sila ready na magtiis pa ng kanilang gutom kasi gutom na sila. Amen? Pero si Jesus, tiniis niya kasi kailangan makarating siya dun sa balon na yon para makatagpo niya yung babaeng nangangailangan ng satisfaction sa buhay na ang tugon ay siya mismo ang tugon. Amen? Pero, eto na ngayon, dumating na ngayon yung mga disciples at natagpuan nila na si Jesus ay may kausap niya yung babae, Samaritanong babae. Tapos, pagkatapos nun,
Pagdating, siyempre, alam nila, gutom. Sabi nila, sinabi sa kanila ni Jesus, sabi ni Rabbi, kumain na po kayo. Rabbi, kumain na po kayo. Ito ang sagot ni Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban ng nagsugo sa akin, at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Mga kapatid, sabi ni Jesus, asa si Jesus? Nasa buhay. Sino ang katawan ni Jesus? Tayo. Kapatid, ito tayo. Ganito ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Sabi ni Jesus, ang pagkain daw natin ay ang tuparin, ang kalooban ng nagsugo at tapusin. Dalawang bagay, tuparin mo at tapusin mo. Hindi mo lang sisimulan, tatapusin mo. Tatapusin mo ang pagsunod mo, no? Itutuloy mo hanggang sa matapos ang pagsunod mo, ang paggawa mo sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi niya, nabubuhay ako dahil dito. Ito mismo ang nagbibigay buhay sa akin. Akalain mo, then all of a sudden, wala nang gutom. Hindi na naramdaman yung gutom. Yun na ang sagot niya, nawala bigla ang gutom nung nagampanan niya yung pagliligtas dun sa babae niya. Praise the Lord. Amen? It's a miracle. Naintindihan niyo po? Ito po yun. Ito po yun, mga kapatid. Alam niyo, could be. Ito. Marami sa atin, meron tayong mga hinaharap na problema o sitwasyon sa buhay. Araw-araw. To the point na yung bagay na yan na mismo ang dahilan kung bakit hindi ka makasunod sa Diyos. Diba? Gusto mong solusyonan ang sitwasyon na yan. So, imbis na pupunta ka, dadalo ka sa gawain ng Panginoon, imbis na gagawin mo yung pinagagawa sa iyo ni Lord, hindi mo ginagawa. Bakit? Kasi, meron akong problema, kailangan kong solusyonan ito. Diba? So ngayon, yung prayer meeting na yan, hadlang yan sa akin para magawa ko yung pagsusolve ng problem na ito. Okay? Pero, napansin niyo po ba, ang tagal na ng problema na yan? Ang tagal nang sinusolve. Hanggang ngayon, hindi na susolve. O, ibig sabihin nun, hindi mo talaga siya masusolve. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan, hindi ikaw ang magsusolve. Hindi mo matatagpuan ang buhay dyan. Amen? Kay Lord lang makakatagpo ng buhay. Kay Lord lang makakatagpo ng solusyon sa sitwasyon na yan. Subukan mo ngayon na imbis na gawin mo yung pagsusolve ng walang katapusan ang pagsusolve ng problema na yan, subukan mo na ang gawin mo yung pinapagawa ni Lord sa iyo. Ako, I do believe, yung matagal mo nang pinoproblema, yung matagal mo nang sinusolve, na hindi mo nasusolve, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, masusolve yan. Amen? Hallelujah. Yeah. Bantay ka ng bantay, dulag manin dulag, dahil mo pagbantayan, sumunod ka kay Lord. Dati ka makaalis sa bahay mo, wala kasi bantay sa bahay eh. Baka malis sa bahay mo. Nakabantay ka na, o anak mo, bantay mo na sarado, may nangyayari pang hindi maganda. Yes po? Amen? Bakit? Kasi, yung dapat na gagawin ni Lord, ikaw ang gumagawa. Hindi ka pakikialaman ng Diyos dyan. Kasi ikaw ang gumagawa. Sawong-sawong si Lord sa imo. Alam niyo yon? Gawin mo yung pinapagawa. Magkasabay kasi. Yung gawain ni Lord, yung gusto ni Lord, tapos yung gusto mong gawin, magkasabay. Ngayon, mamili ka. Gawin mo yung pinapagawa ni Lord. At makikita mo, sabi mo, Lord, sige, gagawin ko yan, Lord. Alam mo naman, Lord, di ko na yan magagawa. Ito ang gagawin ko, di ko yan magagawa. Paano yan? Si Lord, edi ikaw na lang, Lord, ang gumawa niya. Pagka hinayaan mo na si Lord ang gumawa niya, hindi mo na ma-attend, makikita mo, masusolve yung problema. Amen? Praise the Lord. Nakita ko po yan
na nangyayari sa buhay ko. No? Before po, alam nyo, hikahos talaga yung aking pamilya. May mga utang, ah, walang mga ano pa, mga nag-iiskwela pa, nag-iiskwela pa, ito si mga tugang ko, mga kapatid ko. Alam nyo, graduate ako. Ako ang unang graduate. Ako yung pangalawa. Ako yung unang graduate. Kasi yung panganay kong kapatid, maraming kurso. Ay, ilan ang kurso, hindi ka agad matapos. No? Tapos, ako naman, nagmamadali. Kasi alam ko na, hindi ako missionary. Alam ko na yun. Pero, hihintayin ko yung tamang panahon ng aking pagiging missionary. Ibig sabihin, pag sinabi na ni Lord na ito na yung panahon. Pero alam ko na. Pag sinabi na ni Lord ito ang panahon. So, nung time na sinabi ni Lord sa akin na ito na ang panahon, ako po 1 taon nang nagtatrabaho sa secular. I was in Manila. Nasa Manila po ako nagtatrabaho. Sweldo na rin ako. Yeah. Hindi, ang nasa isip ko, mabait kasi akong anak. Katulad ninyo, gusto kong tulungan yung parents. Siyempre, di ba? Gusto kong tulungan parents. Pero alam niyo po, no? Yung time na yon, malinaw na sa akin, tinatawag na ako ni Lord. Sabi ko, dito na tayo yung time. Lord, ano talaga yung time? Sige, isang kondisyon. Sabi sa Lord, Lord, alam mo Lord, kung ako ay tuloy ako sa pagtatrabaho, ganito ang gagawin ko sa pamilya namin, ha? Papaayos ko yung bahay namin, ha? Sabi ko, Lord, tutulungan ko yung mga kapatid ko sa pag-aaral, ha? Dalawa. Tutulungan ko yung magulang ko, Lord, nababayaran namin yung lahat ng aming utang, ha? Sabi sa Lord, sa kanya, Lord, alam mo naman, Lord, gusto ko naman sasakyan kami, ha? Totoo yan. Yan, Lord, yan ang pangarap ko. Kung magtatrabaho ako, magsisweldo ako, dyan pupunta yung mga sweldo ko. So, pero sabi mo, Lord, ito na yung, sabi mo, Lord, ito na ang gagawin ko. Hindi ko pwedeng ipagsabayin yan. Sabi ko sa kanya, yan ang pangarap ko, Lord, sa pamilya ko. Eh, ito, pangarap, ito naman ang pinapagawa mo sa akin. Sabi ko sa kanya, Lord, gagawin ko itong pinapagawa mo sa akin. Pero, gawin mo naman yung dapat yung gusto kong mangyari din sa pamilya ko. Ito, God, pray. Kapatid, after a year, bumalik ako. Kulang. Pagkatapos ng 2 taon, pagkalawang taon, bumalik ako. Everything has been changed. Everything was changed. Bago ko yung kabuhayan. At yung po nga kay mga kapatid, mga atinista. Wow. Diba? Mga atinista po yung mga kapatid ko. Yung mga sunod sa akin, 5 years ang gap ko doon sa graduate na yung panganay namin. Nag-asawa ng maaga. Tapos, yung sunod sa dalawa, atinista. Nung nag-eskwela ako sa UNC, kapatid. Nung ako nag-eskwela sa UNC, tipid na tipid. Ang aming lutuan ng kapatid ko, gas, ano yun? Kusinilya. Tapos, hindi kami mag-snack sa kantin. Bili lang kami ng binatagan, gano'n. Doon sa labas. Ganyan. Tapos magtitipid kami talaga sa ulam, gano'n. Ang hindi lang kami matipid sa kanin. Hindi ako makapunta sa kantin. Totoo yun. Kung pumunta man ako may naglibre. Kung makainom ako ng soft drinks, may naglibre. Nung umuwi ako as a missionary, natagpuan ko yung mga kapatid ko, ibang klase. Kumakain lagi sa labas. Uso na ang Jollibee. Hindi pala uso ng Jollibee. There's Bigs. Bigs, McDonald's. Ganun sila. At atinista sila. At nakita ko yung mga gamit nila sa kanilang boarding house. Mayaman sila. Mayaman sila, Lord. Kami mahirap. Kami nung panganay kong kapatid, mahirap. Sila mayaman.
The difference was there. Oh, alam niyo, usapan namin ni Lord yun. Amen? Hindi nga naman ako hindi nga naman ako maano ng parents ko. Hindi naman nasabi, ikaw, tinulungan mo ba? Hindi. Pero kami ni Lord ang usap. Sabi ko, Lord, kaya, nung time na magdi-decide uli ako, magpapagtutuloy pa rin ba ako? Lord, sabi ni Lord, ako kinip ko yung promise ko sa iyo. Ikaw, bakit ka titugin? Wala akong dahilan para tumigil. You keep your promise. Ikik ko rin yung promise ko sa iyo. Amen? The problem that I cannot solve, God solve. Praise the Lord. So, ang nourishment talaga natin, si Lord. Ang tunay na nourishment ng ating buhay. Amen? Praise the Lord. Last na. Ang last ay, ito ang dapat nating maintindihan. Ngayong panahon na to, tayo po ay sinusugo na ng Diyos. Sinusugo tayo ng Diyos na ano? Ang nakalagay po sa 4:35 to 37, chapter 4, 35 to 37. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Pag nagtanim ng palay, after 3 to 4 months bago aani. Sabi ko na, ganyan. Sinasabi niyo, 4 na buwan pa, saka mag-aani. Pero sabi ni Jesus, sinasabi ko naman sa inyo, masdan niyo ang bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. So, the Lord is saying to us, hindi na panahon ngayon ng pagtatanim, panahon ngayon ng pag-aani. Open your eyes. People of God, children of God, open your eyes. Panahon na ng pag-aani ngayon. Hindi panahon ng pagtatanim. Saan? Tungkol yan saan? Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Tayo po, ang aanihin po natin, in English version, can you just plus that English version, NLT please? Yung verse na yan. 36. Sabi dito, the harvesters are paid good wages and the fruit they harvest. Ano po yung aanihin natin? People brought to eternal life. Ganito ang pag-ani. Pag ang tao ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao ay maligtas, nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, yan na po yung pag-ani. Nakaani ka. Kung yung taong yan ay lumapit sa Diyos, nag-surrender ng buhay niya sa Panginoon, nakaani ka. Dahil sa'yo, dahil nagpagamit ka sa Panginoon, dahil pumunta ka sa Blessed Taytay, nag-invite ka ngayon, nag-invite tayo ng mga tao nakarating doon sa gawain at sa Panginoon. Kapatid, nag-ani tayo ng kaluluwa para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabing ganon, what joy awaits both the planter and the harvest. So we are being sent, mga kapatid. You know the saying, one plants and another harvest, and it's true. Mayroon daw pong nagtatanim at merong nag-aani. May nagtatanim at nag-aani. Pero sabi niya, kayo, I sent you to harvest. Tayo, ang panahon na ito, tayo ngayon ay sinusubo ng Diyos para mag-ani, hindi para magtanim. So mag-expect ka, pag pumunta ka sa Taytay, yung tao, lalapit sa Diyos. Yung tao ay magkakaroon ng eternal na buhay. Amen? Others had already done the work and now you will get to gather the harvest. And now you will get to gather the harvest. Hallelujah. Praise the Lord. Pumunta ka na may expectation. Amen? Hallelujah. Ang mga tao ay dudulog sa Panginoon. Sabi ni Lord, harvest time na. So you expect, pag sinirang ko ito ng gospel, lalapit ito sa Diyos. Amen?
meron kang expectation. Praise the Lord. Sabi po, the harvesters are paid good wages. Ito lagi, merong pagbabayad. Lagi po merong pagbabayad ang Diyos. Nagpapagamit ka sa Diyos, pagbabayaran ka ng Diyos. Matatanggap ka ng reward. So, maaaring hindi siya monetary reward. Pero kasama yon, amen, nagkakaroon po ng mga reward sa Panginoon. Turn your Bible in Proverbs 11:31. English version, please. Proverbs 11:31. Tayo po ay ini-encourage ni Lord na pinapaintindi sa atin, you are sent. Ikaw ay pinapapunta, ikaw ay sinusugo ng Diyos. At ikaw ay iniingganyo, pinapaintindi sa iyo na ito ay mahalagang bagay. At ito ay dapat nating bigyan ng pansin. Sabi po sa Proverbs 11:31, if the righteous are rewarded here on earth. Saan po nire-reward ang righteous? Saan po matatanggap ang reward? Here on earth. Hindi pagdating sa langit. Here on earth, may reward ang Diyos. Amen? So yung gagawin mo, anuman na gagawin mo, na pagsunod, paglingkod sa Panginoon, you will be rewarded. Hindi yan malalagpasin, hindi yan palalagpasin ng Diyos. You will be rewarded here on earth. Amen? Sabi dito, what will happen kung ang righteous i-reward here on earth, ano naman mangyayari sa mga masama dito sa lupa? Ibig sabihin, no, may parusa. May parusa din at dito din sa lupa mararanasan, makakaranas na ng parusa ang mga wicked. Amen? Praise the Lord. So gusto ko pong makita ninyo ang tatlong bagay na ito na pinapaabot ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah. Kapatid, what's the reward? What is the reward when you obey the Lord? What's the reward kapag nag-harvest ka? The joy to see them saved. Kapatid, merong kagalakan kapag ka nakakakita ka ng naliligtas. Amen? Na lumalapit sa Diyos. Merong kagalakan pag nakita mo ang pamilya ay dumudulog sa Diyos. Merong kagalakan at satisfaction at fulfillment na ikaw ay ginagamit ng Diyos. Na ikaw ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Amen. Gusto niyo malaman, maintindihan ang lubusan niyan, kung hindi niyo pa naranasan, subukan niyo. Hindi ko kasi ma-describe kung gaano yung kagalakan ng nagagamit ng Panginoon. Tama po ba ako? Meron tayo dito mga kapatid. Kung tutusin, no, may mga trabaho sila, may pamilya sila, may mga ginagawa sila. Pero bakit sila lumalabas? No? Bakit sila pumupunta pa doon sa may outreach sila? Bakit nila ginagawa yun? They have all the reason para hindi nila gawin yon. Yung magiging rason mo pala nga na masarap magpahinga. Di ba? Pero kapatid, yung joy na yon, iba. Amen? Yung reward na yon ay iba. Mula sa Diyos ang reward na yon. Praise the Lord. You will be rewarded. So the Lord is encouraging us this morning to go to the sinners. Amen po? Go to the sinners. Puntahan natin yung mga makasalanan at ihayag natin ang solusyon. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kung naranasan niyo na po si Lord, sa iyong buhay, hindi niyo po mapipigilan ang iyong sarili na maglingkod sa Panginoon. Kasi mabuti ang Diyos sa iyo. At alam mo, kapag sinare mo siya sa iba, mararanasan din nila ang kabutihan. Amen? Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. This morning, there is that invitation to all of us na tayo po ay magpagamit sa Panginoon.
Amen. Tayo po ay magpagamit sa Panginoon. I'm inviting you to join the prayer meetings. Bakit? Sa prayer meeting, nananalangin tayo ng pagliligtas ng mga tao. We're not just praying for ourselves, no more. Graduate na tayo, puro sarili natin ang ating tinatanalangin. We are praying for ang ating bayan, hindi na lang po kamag-anak, hindi na lang po kapamilya ang ating pinagpipray. Pinagpipray po natin ngayon ang mga barangay, mga tao sa partido area, paglagablag din ng Diyos ng partido. So I'm encouraging you to join the prayer meeting. I am encouraging you to continue to support by giving your tithes and offerings. Hallelujah. We'll be doing mission today. Ngayong araw na to, we have decided we'll be sort of feeding mga 300 na persons doon sa merong magluluto ng masarap na goto to feed 150 children, and then we're believing 150 adults. Amen. Lahat po yun gusto nating iserve ng may pa-merienda. Praise the Lord. Glory to God. So, let us take time. How do you participate? Let us take time. Dalhin mo yung sarili mo, mag-render ka ng service. Yung talent mo, ipagamit mo sa Panginoon. Yung oras mo, ipagamit mo sa Panginoon. Kailangan natin ng mga gagalaw. Yung hindi mo ay huwag mong ipagkait. Hallelujah. People will be saved through that smile. Lalapit kay Lord. Number 4, sa yung personal na pagkakataon, take time to share the gospel. Take time to share the goodness of the Lord. Huwag mong ipagkait ang testimony mo kung anong ginawa ni Lord sa buhay mo. Could be, lalapit ang Diyos. Lalapit ang tao sa Diyos dahil ikaw ang kanyang sample. May ginawa nga. May gagawin ko. Maaaring ang iyong testimony ay mapakinabangan, no? Maaari kayong mag-testify sa gawain mamaya. Na-complete na ba, Ate Dens? Mag-testify na. Kaya kung meron pa pong gusto mag-testify, pwede po kayong lumapit kay Ate Dens. Especially kung ang testimony mo ay tungkol sa kung paano kayo yung kabuhayan nyo pinalago ni Lord. Pwede yun. Amen. Alam nyo na na-involve si Lord sa paglago ng inyong kabuhayan. So, you can come to us. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay lumapit sa Lord. Today, let us decide to serve the Lord. Let us decide to go to the sinners and share the goodness of the Lord. Let us decide to spend our life for them. Ito ang kalooban ng Panginoon. Let us follow Jesus. I will serve you because I love you. I will serve you because I love you. You have given life to me. I will serve you because I love you. I will serve you. Yes, Lord, here I am. Amen. You have given life to me. Binigyan ka ba ni Lord ng buhay? Sabihin mo ulit yan. I will serve you. Yes, Lord, because I love you. You have given life to me. I was nothing. Dati wala naman talaga eh. Until you found me. You have given life to me. I was nothing until you found me. I was nothing
until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Bakit ibinigay ni Lord ang kanyang buhay? Bakit nagpakahirap siya? Dahil sa nakita niya ang mga ruined lives. Gusto niyang masolve yun. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Come on, lift up your hands to God. Sabihin natin kay Lord, Lord, may ginawa ka sa buhay ko. Binago mo ako. Dati, walang kwenta ang buhay ko. Totoong marami akong kasalanan. Naghahanap ako ng pag-ibig. Naghahanap ako ng satisfaction. Ang dami ko nang pinuntahan. Hindi ko ito natagpuan. Pero nung nakilala ko kayo, nagbago ang aking buhay. Marami pong salamat, Lord. Hindi ko ipagkakait ang aking testimony para ang ibang tao ay makalapit sa inyo. Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ang buhay ko. Gamitin mo ako ngayon. Doon sa Taytay, ipapangalandakan ko na napakabuti mong Diyos. Express yourself, Lord, sa pamagitan ko. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat. Announcement, yung po mga sasama sa atin sa Taytay, yung pong makikipag-pray, alauna po yung ating pong pagsama-sama at mananalangin. 2:30 tayo po ay off na. Alis na po tayo at 2:30. Alas 3 dapat nandun na po tayo sa lugar na yon para po sa pag-invite. And then, so, kayo po ay inaanyayahan na dumalo dito. Amen? Magandang hapon po. Tanghali po sa inyong lahat.